Hello mga farmer, once again, welcome back dito sa DDT Nature Farm. Kumusta kayong lahat? At sa araw na to, ang start ng ating gardening. Sa 4 na buwan ay pag-uusapan natin yung gardening. Paano nga ba magsimula ng gardening? Ano mga pwedeng itanim? At paano yung pag-aalaga nito hanggang sa pag-harvest? Marami tayong ginawa ng mga video, pero sa video na to ka farmer ay pupukus tayo sa pagtatanim ng gulay. Mula sa ganito kasukal na lugar ay gagawin nating ganito ang isang lugar. Isang lugar na kung saan ay pwede nating pagtamnan ng iba't ibang uri ng halaman. Sa unang linggo ng video natin ay papakita natin sa inyo kung anong ginawa namin na land preparation. Siyempre kasama na dyan yung paglilinis ng lupa sa paggawa ng plat hanggang sa magpunlan na tayo ng mga seeds. At siyempre magtatanim tayo ng talong, sitaw, okra, sili at iba pa na pwede nating pagkakitaan. Gagamit din tayo ng plastic mulch upang maiwasan din natin yung damo. Pakilala ko nga pala sa inyo mga kasama natin ngayong taon sa pagtatanim ng gulay. Yan si Kuya Dex. Kaway Kuya Dex. Si Kuya Alan yung ating magiging supervisor dito sa farm. Si Uncle. Uncle! Kaway mo na dyan. Hello! Ayan. Kaya kung interested ka sa video na gagawin natin this 4 months, kaya click mo na yung subscribe button upang mapanood mo yung masusunod natin ng mga video. At kung magustuhan mo yung mga videos natin, paki-like naman, paki-share sa ibang mga farmer para sila rin ay makapagsabay sa pagtatanim natin ng gulay. Kaya kung handa ka na, tara simulan na natin. Upang magsimula tayo ng isang gulayan, kung ikaw ay nagpaplano pa lang na magtanim ng gulay, nag-iisip ka kung ano magsimula na magtanim ng gulay, ang unang dapat mong piliin ay area. Kung ikaw ay meron kang bakanting lote sa likod ng iyong bahay o meron kang malawak na lupa na walang taniman or meron ka pang mga lupa na hindi pa natataniman, ay pwede mo nang pagsimulan yan. Kapag nakapili ka na ng lugar, ang susunod mong gagawin ay lilinisan mo. Kung sakaling malinis na, wala nang problema, o mas madali na lang. Pero kapag medyo masukal pa, ang una mo siyempre gagawin, lilinisin mo muna yung mga kahoy o kung ano-ano pa man dyan. Sa amin, dito ay tatabasin namin, then pagkatapos namin matabas, ang ginagawa namin dito ay sinusunog namin upang mapatay namin itong mga kahoy na to. Mabubulok yung kanyang mga puno at sa masusunod na planting season ay mas madali na lang yung pagkaararo. Matapos namin maipon yung mga kahoy-kahoy o lahat maliliit na mga twigs o iba pa, mga sanga ng kahoy at iba pa, ay susunugin namin at sinusunog namin sa mga puno ng kahoy upang mamatay na rin yung mga puno ng kahoy at ito ay gagawin ng magandang taniman ng gulay. Sa part na to ay medyo matagal at saka nangailangan talaga dito ng kailangan i-clear, pamutulin yung mga puno. Tulad nito, pinuputol talaga namin sa puno upang hindi sasabit dyan yung araro. At kapag malinis na yung lupa mo, susunod na gagawin ay yung pag-araro. Ito yung uncle ko yung nag-aararo ngayon. Kung halimbawang wala kayong kalabaw, wala kayong araro, po pwede naman sigurong pikuhin, palahin ninyo. Pero kung mayroon naman kayong kalabaw at araro na pwedeng gamitin, po pwede na yan, medyo mas mabilis. Pwede naman siguro dito yung mga malalaking mga traktura upang mas mabilis na ano. Pero hindi ko lang alam pagdating dito sa mga malalaking mga puno na to kung kakayanin niya. Ang unang araro ay ganitong direksyon. Yan. So dito talaga ma-encounter mo lahat ng maugat, lahat-lahat na ng mga nandyan na nasa ilalim. Then pagkatapos niyan, papainitan lang to, ibibilad lang sa araw, din i-cross na naman. So itong ginagawa ni Uncle, ito ay yung cross na, kung saan marami ka pa rin mga ugat na makikita dito na nagsisilabasan, pero at least kahit paano kukunti na lang to kumpara sa unang cross. Then lahat ng mga ugat dito na nakikita niyo o yung mga ugat ng kahoy ay iniipon at sinusunog upang kapag gagawa na ng plat ng mga gulay ay madali na lang, hindi magiging sagabal yon. Matapos na maararo yung isang lugar, ang susunod na gagawin ay yung pagsusukat na ng plat. Dito ay gumagamit kami ng mga ito. At nagsusukat ito ng 1 meter kasi ang tatanim namin dito ay ampalaya. Yan naman si Kuya Dex, ang ginagawa niya ay gumagawa ng
mga plat. So yung lupa dito sa daanan ay nilalagay sa gitna upang mas kumapal yung topsoil dito sa gitna. At diyan tayo magtatanim ng ampalaya. Habang gumagawa ng bed at naghihintay tayo na may tanim yan, si Kuya Alaman naman dito ay sinisimulan niya ng magpunla ng ampalaya. So ang medium na ginamit niya dito ay bulok na dayami. Hindi na rin siya gumamit ng mga sinunog na labang o yung carbonized rice salt at buhangin. So pure na bulok na dayami ang gagamitin. At ito naman yung ampalaya na gagamitin natin dahil wala akong makita na mga seeds ng East-West. Sabi nila maganda naman daw itong gamitin yung ampalaya na makiling ng Kaniko seeds. Susubukan natin ito. First time kong gagamitin yung seeds na to. Ang ginamit namin dito sa pagpupunla ay itong seedling tray. Direct na lang ang ginamit namin at hindi na namin binabad o yung tinatawag na ragdoll method, yung binababad sa tila. Dito naman wala naman tayong problema pagdating sa tubig. At susubukan namin na gumamit dito ng drip irrigation kung sakasakali at papakita naman namin sa inyo. Ito naman sa kabila, ito si Uncle. Ang ginagamit niya dito ay yung manong araro. Sa part na to, kapag nagsisimula ka pa lang mag-araro ng lugar na hindi pa naararo, isa sa mga mahirap na parte ay yung pagpuputol ng mga tuod. Yan, kasi sasabit yan dito sa may araro. Ito kasi yung araro na to may ganito. Ito yung kanyang guide. Yan, dito sasabit yung tuod. Kaya importante na matanggal yon. At ito naman yung adyasan. Isa dito sa mahirap yung maraming ugat. Kasi nga ito siyempre maraming mga kahoy. Kapag una at pangalawang araro pa lang, yan, tambakan yung mga ugat. Pero kapag naputol na yan, natanggal na yan lahat, sa mga susunod na mga panahon na pag-araro dito, maganda na, malinis na. Uncle, approve ba tayo dyan? Kel, harap mo na. At yan ka-farmer ang kabuuan ng ating magiging activities this week na ipapakita ko sa inyo. At abangan mo sa susunod na video, isa-isayin natin kung paano yung land preparation, paano tayo maglalagay o gagawa ng bed, paano natin ito lalagyan ng trellis, paano tayo mag-install ng plastic mulch, ng drip irrigation, at iba pa patungkol sa ating gardening. Isa-isayin natin yan upang masusundan natin. Kaya kung bago ka sa aking channel, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at syempre kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please do subscribe upang mapanood mo pa ang masusunod na video. Maraming salamat po sa ating lahat and happy farming po. Paalam!